From this to this, sa wakas nagawa ko na ang matagal ko ng plano, ang room makeover na ito. Simple lang ang proseso pero sobrang laki ng pagbabago. Kaya naman samahan niyo ako sa journey ng pag-transform ng kwarto ko mula sa magulo at walang tema hanggang sa naging mukhang aesthetic na. Hello mga bishi! Ito na nga ang pangalawang beses ko na magba-vlog tungkol sa pag-makeover ng isang kwarto. Yung una nga ay aking classroom doon sa Don B. Del Mundo at ngayon naman itong mismong aking kwarto dito sa bahay namin. Tagal ko nang pangarap magkaroon ng maganda at mayroong pinturang kwarto. At alam nyo ba mga bishi na kaya lang napinturahan ang kwarto ko nung ako ay dalaga pa dahil nanghingi lang ako ng pintura sa pinsan ko. Dati kasi ang bahay namin ay hindi talaga maganda. Nag-graduate kami ng college, yung aming bahay walang kisame, hindi naka-finish, hindi naka-tiles, as in, kasi priority ni mama yung pagpapaaral sa amin. Lagi niyang sinasabi sa amin na mag-aral nga daw kami ng mabuti nang sa ganun ay mabili namin yung mga gusto naming bilhin kapag kami ay mayroon ng trabaho. Hindi man direktang sinasabi sa amin ni mama, pero alam naming pangarap niya na kami ay magkaroon ng magandang bahay, yung pinturado, may tiles, may kisame, as in maganda. Hindi naman sobrang laki pero alam ko na gusto niya maganda ang bahay. Sobrang proud akong sabihin sa inyo mga bishi na kaya nga gumanda ang aming bahay dahil sa pagtutulungan naming magkakapatid. Nag-loan si ate, tapos yung kuya ko, nakaipon din, tapos ako, hindi ko alam kung anong ambag ko dito eh. At dito nga sa aming bahay, kanya-kanya kami ng kwarto. Tatlo kami magkakapatid, kaya tatlo din ang kwarto. Pero yung akin talaga, yung pinaka-bongga. Charis! Ito kasi yung pinaka-wala masyadong gamit. Tapos eto nga yung naka-aircon. Kasi ambisyosa ang vision ninyo, talagang naka-aircon. Dahil nga maganda yung aking kwarto. Maganda! Hindi pa naman siya sobrang ganda. Pero dahil presentable nga yung aking kwarto, naka-aircon, eto yung palaging tinutulugan ng mga bisita namin. Pag tumatagal yung mga wallpaper ng aking kwarto, nagatuklap-tuklap na dahil syempre may bulilit ako dito, inatuklap nila isa-isa. Ay kapag may bisita, nahihiya na din talaga ako mga bishi. Tapos kapag nag-shoot ako na aking video, nakikita yung mga tagpi-tagpi na wallpaper. Kaya sabi ko, it's time to shine. Charis. Angan ko na talaga siyang i-makeover. And syempre gusto ko yung aesthetic. Kagaya dun sa classroom ko sa Del Mundo, aesthetic yun mga bishi. Kaya gusto ko dito sa kwarto ko, aesthetic din. Konti lang yung naipon ko para sa makeover. Kaya sabi ko, kayang-kaya ko na tong gawin. Ako na lang magpipintura nito. Kering-kering ko to. Nag-research nga ako ng tamang color ng aesthetic para naman ma-achieve ko talaga yung pagiging aesthetic at hindi tsamba-tsamba lang katulad dun sa aking classroom. Nalaman ko naman yung tamang color na bibilhin ko. Ang kaso mo, wala namang ganung available na color dun sa aking binilhan. Kaya naman ang nangyari, bumili na lang ako ng caramel. Bahala na kung ano maging resulta, basta maging aesthetic lang to. Alam kong magtataka kayo mga bishi kung bakit ginagastusan ko talaga itong aking kwarto na kung tutuusin, pwede naman ako magpagawa ng sariling bahay dahil mayroon na nga akong sariling pamilya. Siyempre nahihiya naman ako na wala akong sariling bahay. Ang kaso mo, anong gagawin? Wala akong pera. Charis! Tatlo kaming magkakapatid at tatlo nga din lahat kami ay may pamilya na. Pero ako nga lang yung may anak. Pero dito kami sa iisang bahay nagsasama-sama. Bakit? Kasi wala kaming pera. Charis! Chika lang mga bishi. Hindi ko naman sana magpagawa ng sariling bahay pero mas inuna ko nga magpagawa ng boarding house. Naisip ko kasi after 5 years tapos na yung loan ko. Opo, naglo-loan ako mga bishi. Anong tingin nyo sa akin? Mayaman? So ayun na nga, nag-loan nga ako ng pera sa bangko pampagawa ng boarding house at yung boarding house na yon ay mayroong 5 kwarto. At since wala nga dito yung aking asawa, yung aking mga anak ay maliliit pa lang, nakikitira muna kami dito sa bahay ng aking mga magulang. Yung aking ate, may plano din silang magpagawa ng bahay. Siguro ngayong taon or next year. Pero may plano din talaga sila. Nag-iipon pa lang. Hindi ko alam pero pinalaki siguro kami ni mama na mas unahin ang investment bago ang aming sarili. Ano daw? Yung parang mag-invest ka muna. Kagaya si na ate, nagkuha ng mga lupa-lupa, ganun. Tapos after ilang year, makukuha nila yung pera. Yun yung pampagawa ng bahay. Ganun baga mga bishi. Kaya habang wala pa yung aking asawa, dito muna kami sa aming bahay. Pero kapag dumating siya dito, aalis din kami. Huwag kayong mag-alala. Boarding house kasi, pwede namin maging bahay-bahayan. Bahay-bahayan. Para naman kapag nag-away-away kami dito, doon na lang ako magatira. Ganun ba mga bishi? Bakit ba ang dami-dami ko nang naikwento sa inyo? Di ba dapat yung makeover lang? Focus lang tayo. Habang nagpipintura nga ako dito ng first coat pa lang mga bishi ha, inatawanan na ako ng aking mama. Sabi niya sa akin, bayani ka, bayani. Kung ging-upa mo yan, tapos yan ng isang araw. Ay ang kaso mo, bayani nga ang inyong bishi. Bida-bida, gusto nga ni magpintura. Eto nga't ako ang nag-first coat. Natapos nga ako mag-first coat ng aking kwarto. Aroy, ang pagod ko talaga. Sabi ko talaga, hindi ko na kaya. Nakinig na lang ako sa payo ng aking magulang dahil totoo nga ang sabi na mother knows best. Nag-upa na lang ako mga bishi dahil sobrang pagod ko na talaga. At eto nga si Kuya Ruel ang aking nakita. O diba, maraming salamat Kuya Ruel sa pagpapaganda ng aking kwarto dahil kung ako lang yan, baka hindi ganyan ang itsura niya. Wala pang 2 araw, eto nga't patapos na siya. O diba, ang bongga-bongga. Maliit lang naman yung aking kwarto, kaya lang siya nagmumukhang malaki kasi nga yung kanyang higaan ay naka-built-in. Yan nga ginawa ng aking asawa at aking biyanan. Sabi ko nga sa inyo, maunti nga lang din ako magamit. Kagaya dun sa aking class
classroom, walang masyadong anik-anik. At eto nga ang kabuuan mga bishi. O, diba ang bongga? Mala Hotel California. Sa tingin ko naman ay na-achieve ko yung pagiging aesthetic ng kwarto ko. Wala nga lang ako nung ibang mga anik-anik, mga dikit-dikit. Pero feeling ko naman bongga na yan. Sobrang natuwa din talaga ako sa kulay nito. Kapag nag-shoot nga ako ng video dito sa aking kwarto, ay pak! Ang ganda-ganda. Parang ang puti-puti ko dahil yung reflection ng color. Reflection! Yung mga cabinet ko nga din ay gawa din ng aking asawa. O, diba? Napaka-talented niya. Umuwi ka na dito. At eto na yung finished product mga bishi. O, diba? Ang ganda-ganda. O, paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating poong may kapal. Paalam!